So, may nakita ako dito, nagkomento, sabi ni MJ, mamawag, advanced question? Question mark. Worse than Miss Universe. Gusto nyo ba yung kwentuhang advanced question? Eto ho, Na. Yan, henging advanced question, mga bossing. Ito pong balita na ito, mga kababayan. Ang sabi nga po, inaabangan namin kasi nakatutok po ang Team MR, mga kababayan. Yung editors, yung mga researcher, nakatutok kaming lahat. Inaabangan namin kung ano ang magiging paliwanag ni BP Sara kung bakit niya nasabi yung mga pagbabanta na yun. No? Walang dumating. Hindi pumunta. At ang sabi ho, mga kababayan, kaya daw naman hindi pumunta, late na daw po nilang nalaman na cancel pala yung hearing doon sa Congress. Sino pong maniniwala doon, mga bossing? Kumbaga, anong araw ngayon? Let's say example, no? Miyerkules, press conference yung Congress alas 5 ng hapon. Tapos kinabukasan yung hearing doon sa dalawa na magkasabay. At ang sabi ng Congress, cancel na po yung sa amin para mabigyang daan yung sa NBI. Biruin mo po, ilang daan ang security ng Vice Presidente. Ilang daan yung kaalyado po nila, mga kababayan. No? Ilang peraso yung PDP laban. Malamang ho sa alamang lahat yan, mga kababayan, nakatutok sa balita. Wag na nating ilahat. Kalahati na lang po. Di ba, Boss Mike? Kalahati na lang. Ibig sabihin, wala man lang nagsabi, BP, kinancel po yung sa Congress para makapunta kayo sa NBI. Malamang ho, mga nakatutok yan, mga bossing. Walang nagsabi ni isa kay Vice Presidente kung kami nga ho, kung tayo nga ho, mga kababayan, nakatutok lang tayo sa kanila. Alam natin. Tapos sila hindi alam. So ang nakikita ho ng sambayan ng Pilipino dito, palusot lang. Palusot lang. At ang sabi nga ho, mga bossing, doon sa palusot na yon, andali, pakita ko sa inyo. Ayan. Tanggalin ko muna yung isa. No? Tapos ilagay ko etong palusot ng bise. Advanced question. Ayan. Sabi dito, meanwhile, our client respectfully requests for a clear copy of the complaint files. Filed against her. Yung kumpletong dokumento po. Kumpletong kopya. Lahat-lahat. Walang iiwanang pwedeng maitanong sa kanila. A clear copy of the complaint filed against her or any other documents that initiated this investigation, including all attachment, if any. Kailangan kumpleto yun. No? Para kapag ka natanong, lahat kaya nilang sagutin. Biruin mo ba naman, ilang araw yan? 12 araw, mga kababayan nilang pag-aaralan. Kailangan advanced question. Questions at dapat daw kasama, mga bossing, doon sa hinihingi nila yung mga questions na intended nilang itanong kay BP Sara regarding the above documents or subject matter of your investigation. Akalain nyo yun, mga bossing? Ako, ito ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Kung bakit hindi po umattend dyan. No? Kasi ang daming panahon, ang daming oras, mga bossing. Simula, nung nag-press conference ang Congress. Madaming panahon. Pero, hindi para po sa kanila, para maipaliwanag po yung mga sinabi ng Vice Presidente, kailangan ng mahabang panahon. Kailangan ng 12 araw. Bakit? Mahirap po yun. No? Mahirap pong ipaglaban yun, mga kababayan. At, kumbaga, pag may advanced question, mapag-aaralan nila kung ano yung mga isasagot. Ituloy natin ito. Naku, inunahan ko na yung balita. Pasensya naman, Report sa pasampina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa
Oh, ako, saglit lang, saglit lang. Saan ba yun? Saan na yun? Ako, sorry. Oh. Elaine Fulencio. Umaga pa lang, nag-abang ng NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang Sandali lang. Merong ano eh. Sabi ni Yuri. Oh. Ba't nagagalit kayo? Sabi ni Yuri Daniel. Sagot, taga Davao ka ba? Hindi ako taga Davao. Pero ang Vice Presidente, taga Davao. Galing sa kanya yan. Oh. Oh. Siya mismo nagsabi niyan. Oh. Oh. Ba't umiiyak kayo dyan? tanggapan sa Pasay City. Pero tanging abogado lang ng BC ang dumating. Pinasabi na ng NBI si VP Sara para ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay sina Pangulong Bongbong Ipategi ang Pangulo, ano? Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahilan ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara raw siya dadalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ng komite na ipostpone ang hearing para wala ng excuse ang bise at para siputin niya ang NBI. Yan yung mga dahilan, mga kababayan, kung bakit ang taong bayan nawawalan ho ng gana sa kanila. Nagiging puro palusot na lang po ang ibinabalik sa atin. Doon sa pera ng taong bayan, doon sa pondo ng bayan, doon sa tax na ikinakaltas po sa bawat mamamayang Pilipino na dapat masagot. Malaman natin saan ba napunta talaga yung bahagi na kumbaga ibinwis ko. Ang sagot ng Vice Presidente, ano po, pinupolitika lang kami niyan. Ang daling sagutin, no? Di ba? Merong mga pasobre. Yung pasobre, alam ko, yung makabayan, isa yung pasobre sa magiging reason nila para dun sa impeachment, no? Bribery daw po, mga kababayan. Tuloy natin to. Pero ngayong araw, ang Kamara pa rin ang idinahilan ng bise. May urgent daw siyang aasikasuhin para pa rin sa pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ni VP Sara, late Kung ano-ano na, mga kababayan. Una, merong hearing sa Congress. Pinagbigyan ng Congress, iba na naman po, mga kababayan. May urgent daw pong gagawin. din daw niya nalaman na postpone ang hearing. We are expecting Paniwala po ba yun, mga bossing? Yung hindi nalaman, hindi alam o late na nalaman, na postpone po. Sa dami po nila na nakatutok dito. Problema po nila yan eh. Di ba? Sabi ni Pablo Tisoy, pinapalayas na sila sa Robinsons. Paano naman? Parang mga dugyot naman yung mga nandoon, no? Nakahiga ko saan-saan. the Vice President to appear at 9 o'clock. But then dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim with a letter requesting for a resetting. Yun nga po yung sinasabi natin, no, Sir Ace Venezuela. Ang dami-dami niyang alalay. Sila Panelo, malamang nakatutok lahat dyan. Sabi ni Ma'am Madi, dahil daming dahilan at palusot na lang yan. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng kampo ng BC na ipinadala sa NBI, humiling siyang i-reschedule ang imbitasyon kaugnay sa umunay grave threats at paglabag niya sa anti-terror law. Kahit no-show na siya, meron pa siyang dalawang hiling. Una, gusto niya ng malinaw na kopya ng reklamo. Pangalawa, ay bigyan siya ng advance na posibleng itanong sa kanya. Pwede ba yun? Mga kababayan, alam ko nangyayari yun doon sa mga debate-debate. Ano? Alam ko mga nangyayari yun doon sa mga debate-debate. Pero yung dito, dapat aktual. Dapat kumbaga random. Hayaan mo silang magtanong na random. Akala ko ba, sabi ng Vice Presidente, abogado ako, alam ko. Yung mga sasabihin ko, alam ko yung mga pwedeng makasuhan ako. Bakit parang ito medyo umatras sila?
Bakit parang ito medyo ano sila? Medyo parang takot sila, mga kababayan, at kinakailangan nila, no? Ng mahabang panahon, 12 araw, mga kababayan. Napakahaba po nun. Ano? Kung alam na alam po nila yung kanilang isasagot o isasagot. Di ho ba, mga bossing? Ganun lang po yun. Ang talagang katotohanan dito sa nakikita ko ho, mga boss, ganito yan. No? Ang Vice Presidente, wala na no? Talagang corner na. Left, right, harap, likod. Corner na po talaga. Uminit na ulo. Hindi na ho na control ang sarili. Ayun. Sumabog na. Meltdown. No? At kung ano-ano na yung kanyang sinabi. Kaya nga sabi ni Tunying, di ba? Dapat ang Vice Presidente hindi nagsasalita ng mga ganun. No? Dapat nirerendahan niya yung kanyang mga sasabihin. Wala Ipit na po, mga bossing. Na tinatry nila na yung confidential funds is ma-divert sa ibang issue para hindi na po mapag-usapan. Kaya naman po mga nagsi-CRT-han yung staff niya bakit? Hindi na din po kayang sagutin yung mga itinatanong. Di ho ba? Sabi ni Olo, gagawa pa ng script. Ayan.